verse number 1 and then verse number 9. Mark chapter 4, verse 1 to verse number 9. Gagawin po natin. Sundan niyo naman po sa inyong mga mata. Bawasan ko natin sa ilalim. Dito mo guys, amen. Mark chapter 4. And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the multitude of the sea on the land. And he taught them many things with parables, and said unto them this doctrine. Hearken, behold, there went out a sower to sow, and it came to pass that the sower some pepper at the wayside, and the force of the air came and devoured up. And some fell on the stony ground, but it had not much rain, immediately it sprung up, because it had no little. When the sun was up, it was scorched, and because it had no rain, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked, and it yielded fruit. Not it fell on the good ground, and it yielded fruit, and sprung up, and increased. And brought forth some 30, and some 60, and some 100. Verse 9 altogether, and he said unto them, let them hear this ear, O Father who art in heaven, we thank you for this day, and bless us as we have in the word. Jesus' name we pray, amen. Be seated. Sa pagkakataon po ito, si Jesus Christ, busy-busy po sa kanyang mga teaching ministry, miracles, that his focus is the kingdom of God. At ito po yung unang pagkakataon na ang Panginoon Kristo sa Book of Mark, siya po ay nagkwento ng parable. This is the parable of the sower. Yung iba, ang tawag dito parable of the soil or parable of the seed. Ngunit kung ano man yan, meron pong bagay na tinutukoy sa atin ng Panginoon. Pag sinabi po natin parable, ito po ay maikli, simple story na very familiar sa mga tao ng kanilang panahon. At ito po ay nakakapagbigay ng malalim o spiritual na meaning, nakatotohanan. And the word parable, nagaling po sa isang Grego na parabole, na ibig sabihin to play side by side. Parang ino-compare yung kingdom of God sa pang-araw-araw na ginagawa ng mga tao. Or some says it is simple, relatable setting, earthly story with a heavenly meaning, at meron pong dalawang purpose ang parable. To reveal sa mga naniniwala at to conceal sa mga hindi naniniwala. Ibig sabihin, yung mga naniniwala, para mas makonvince pa sila, para mas marami silang revelation. Pero yung mga hindi naniniwala, mas lalo pang hindi nila maintindihan. Sinabi yan ni Jesus Christ. Now, tingnan natin kung ano story dito. Lahat naman po tayo aware kung ano po ang nangyari dito sa parable of the sower. Noong si Jesus Christ ay mag-isa na, nilapitan sa ng apostol kung ano ibig sabihin nito. So, ang kwento, meron isang mga asik. Siya po ay nag-asik. Yung iba po nahulog sa tinatawag na wayward o tabi ng daan. Pero ang nangyari, dumating po yung mga ibon, kinuha nila ito. Yung iba naman po, napunta sa stony ground o sa mga mabato. Ngunit, pag mabato ang lupa, mahirapan pong magkaugat. Kaya, umuuman, dumating ang araw, sikat ng araw, natuyo, at wala na rin, namatay din. And then yung iba, nahulog sa dawagan o thorns, fiddle, yung madamo kung bakit sa madalang salita. Pero anong nangyari, dahil madamo, hindi nakapubo, namatay din po. At yung iba po ay nahulog sa magandang lupa at pagkatapos nito, sila po ay tumunga, tumubo, naging malago at naging So si Jesus Christ, nag-iisa na, nilapitan siya ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, ng mga disipulo, ano po ang ibig sabihin ng parable ito? Ito po. Na-achieve ko eh. Ano po ang ibig sabihin ng parable na ito? Sabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na yung sower dito, si Jesus o si Lord. But it is very obvious. Pero yung seed, specifically, sinabi ng Panginoon, ito ay ang salita ng Diyos. Yung mga nahulog sa wayside soil o yung tabi ng daan, ito ay pagpapakita na may mga tao nakarinig ng salita ng Diyos, pero manuwari din sa tanas yung salita ng Diyos na kanilang tinanggap. Yung iba naman na nahulog sa mabato, nagpapakita ito sa mga tao, nung una, masaya sila, pero pagkatapos,
Dahil walang ugat, wala din sila. Second to the last, mga taong tinanggap ang salita ng Diyos, pero sila ay nasway sa riches ng mundo, sa pleasures na wala din. At yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos at nagbunga muli, sila yung mga taong tinatawag natin tunay na nagkaroon ng encounter or sa madaling salita, mga totoong saved. Now, ito pong parable na to is very unique. Bakit? Hindi lahat ng parable makikita mo sa Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Pero itong parable na to binanggit sa Mark, Matthew, and then Luke. And then, makikita natin sa verse number 3, isa to sa mga parable na sinabi ni Jesus Christ, hearken. Ibig sabihin, isa command, pakinggan nyo. Or hindi nyo lang basta pakinggan, unawain nyo. Yung full understanding nyo, i-focus nyo sa parable na ito. At ito lang din yung parable na mayroong direct interpretation si Jesus Christ. Actually, pag mag-interpret tayo ng parable, hindi yung, halimbawa, sa Good Samaritan, ito yung taong to, ito yung donkey. Yung donkey, yan yung mga nagpapagaling sa Panginoon. Hindi po ganun mag-interpret ng parable. Ang parable, meron lang siyang isang meaning na pinapatunguhan. Pero sa pagkakataon ko, kakaiba to. Kasi bawat object, binigyan ni Jesus Christ ng meaning. Naiiba lang siya. Now, the question is this. Pastor, brother, sister, bakit maraming mga tao, napunta sila sa church, pinakilala na sa akin natin sila sa Panginoon sa Kristo, sumunod sila sa panalangin, pero hindi na rin tumalik ng Sunday. Pero mga tao, yung na-receive nila yung salita ng Diyos, o napunta sila sa church, masaya sila, pero after a year or 6 months or ilang mga taon, nawala rin sila. Meron namang mga Christians, may mga tao nandito sa church, nung estudyante, faithful sila, pero nung nagkaroon na sila ng trabaho, nawala din sila sa church kasi nasway sila ng kayamanan. Why? This is the answer. Itong mga taong to, hindi sila totoong nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. That's the interpretation of this parable. Unang bagay na makikita natin dito mga kapatid. Ready na po tayo? Amen? Profession, but no possession. Ulitin ko po. May mga tao na professing, but not possessing. Profession, but no possession of faith. Remember, sabi ng Panginoon, dadating ang araw na maraming magsasabi sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Ngunit sasabihin ni Lord, hindi ko kayo nakikilala. I know you not. Depart from me. Hindi ko kayo nakikilala. Ang ibig sabihin ng nakikilala, no, proginosko. Wala tayong relasyon. I don't have something with you. Maraming mga taong possessing, but not professing, but not possessing. Narinig nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila naunawaan. Kaya nung dumating ang kaaway, nawala din ito sa kanila. Maraming tao umuupo sa simbahan, nag-aagis sa mga sinasabi natin, ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng tunay na kaligtasan o hindi pa rin nagbabago. Sila ay nagre-respond, pero wala silang ugat. Sometimes, meron pang excited dahil sila ay nagkaroon ng group or community of people na tumanggap sa kanila. But when trials and persecution comes, nakita na nila yung red flag sa isang simbahan o yung tinatawag natin, ang church ay hindi perfect, umalis din sila. Maraming tao nagsabing nakakilala sila sa Panginoon, pero hindi sila nag-persevere until the end. Why? Because they are not true Christian brothers and sisters. I'm sorry, I'm telling you the truth. That's the truth of Christianity today. Now, hindi tayo against na kapag hindi ligtas, bawal magsimba. That's wrong. Dapat nga, yung mga, kahit huwag tayong magkaroon ng prejudice
na ito, nagsiselfon, ito, ganito sa church, naglalaro. Hayaan nyo lang sila. It's good that they listen to the Word of God, even though we know that they don't have evidence of their faith. They don't possess. Walang change in their life. Discipleship means you also disciples the unbeliever. They constantly hearing the Word of God at pag dumating yung time na sila ay makakilala sa Panginoon. Pero huwag tayo magtataka kung bakit maraming tao magpunta sa church, mag-stay ng konti pero mawala. Why? Because they are not truly believing. Ano ang mga karakteristik ng mga tao wala talagang tunay na pananampalataya at pagsisisi? Sabi ng Bible, lovers of self, not of God. They are very self-centered, proud, seeking pleasure rather than God. In another word, sabi ni Apostle Paul, they are holding a form of godliness but denying its power thereof. Marahil mapunta sila sa church, marahil maganda ang kanilang suot, but deep inside, hindi talaga sila naniniwala na si Jesus Christ ay kayang magligtas sa kanilang mga kasalanan. They are also enemies of the cross. They make their own desires their God. They don't have fruits. Their fruits is works of darkness. They are carnals. They give themselves to strife, jealousy, division, showing spiritual immaturity and absence of true life. They are lovers of the world. They abandon easily the ministry of God because of their attachments to the worldly pleasure. They are unrepentant despite God's kindness, and they are led by deceitful desire. That's why, brothers and sisters in Christ, you may be deceived by your own selves. Pwede ka bang nilalayan sa sarili mo? The answer is yes. Because heart is deceitful above all things. Marahil, kaya meron isang motor, ang pinakamalayong distansya daw sa buong mundo ay 8 inches. From mid to here. Now, they talk about the pumping organ of our heart, but the inner soul, us, maybe you're just thinking you're safe, pero hindi pala. Brothers and sisters in Christ, baka dahil lang magbabago sa sarili natin, baka hindi pa talaga tayo truly regenerated. I have my professor in Lombard Baptist College. His testimony is pastor na siya, tsaka siya na-save. Look at that. Maybe you're trying to show that you are a changed person, you're doing the ministry, but the truth is, you are not being born again person. Bakit? Kapag hindi mo pinahalagaan ng ministry, isa yan sa pagpapalita ng baka hindi ka paligtas. Giving little value in the ministry of God or sa mga salita ng Diyos. Tsaka, bakit matutuwa kayo or parang walang kulang sa iyo pag hindi kayo nagsisimba? So, parang okay lang. Kung totoong Christian, magugulong sa salita ng Diyos, makuha sa salita ng Diyos. At hindi mo bibigyan ng maliit na value ang salita ng Diyos. That's why Apostle Paul said, examine thyself whether you be the faith. Marahil, kabisado mo ang Biblia, pero wala talagang tunay na pananampalataya at paglagat sa Panginoon. Second, nandiyan pa po kayo? Trials, pursuit of happiness, and riches reveals one's true faith. Ang mga pag-uusig, mga problema, trials, pursuit of happiness, and riches, kayamanan, reveals one's true faith. Trials that test in verse number 17. Trouble and persecution expose whether faith is genuine. Ang tunay na nanampalataya, they will cling to the Lord because false professors, they just fall away. They are distracted by the pleasure of this world. The Bible tells us the cares of this world and the pursuit of comfort choke their spirituality, or they are not really born again. They are easily distracted. Kaya pansin ninyo yung mga college students na nung pag-graduate hindi na nagsimba, baka hindi talaga sila ligtas.
Now, di tayo naniniwala na nawawala ang kaligtasan. Pwede kang mamatay na hindi ka na nabalik sa Panginoon. Pero hindi din natin sasabihin na okay lang mag-backslide. Na okay lang wala sa Panginoon. Sapagkat sasabihin mo, Kristiyano ka, 5 years kang nawala sa church, is parang okay lang sa'yo. Baka di ka talaga safe. Alam nyo, minsan, time to time, dapat tayo ay napapalalahanan, i-check natin yung ating salvation. Baka tanggap-tanggapan na kung tayo. You are distracted by the pleasure of this world. And you are deceived by prosperity. Kaya ngayong Hillsong pupunta dito sa Pilipinas, ang turo nila, prosperity gospel. Kapag naging Kristiyano ka na, dapat hindi ka na magiging mahirap. That contradicts the word of God and the reality of life. Hindi ka na magkakasakit because we are healed because he was bruised. Diba? Samantalang maraming pastor namatay ng pandemic dahil sa sakit. So that is not true. Now, huwag tayo magtataka kung bakit bigla na lang silang nawawala sa church kasi marami talaga sila. And last but not the least, diyan pa tayo, amen? Amen. Ito na yung maganda. True conversion will be evident in one's life. At ito na yung good soil. Now, you may ask, bakit itong good soil lumago? Or as we interpret it in ourselves, tayo ba ay niligtas ng Panginoon kasi mabuti tayo? Kasi baka yun ang isipin natin dito, mabuti kasi ako kaya ako lumago sa Panginoon. No, or niligtas ng Panginoon. God gave us this, not power, or a chance, or bilang tao, that we can respond sa gospel. Sa Calvinism, wala kang kakayahan mag-respond sa gospel. Kasi patay ka nga patay ka daw spiritually. Kailangan, buhayin ka muna ng Diyos para maniwala ka. Pero ang alam natin, sa simple teaching ng Word of God, when we believe the Word of God, and we are regenerated, maniwala tayo sa Panginoon, na-regenerate tayo. Now, yung respond natin sa gospel, kahit ang tao mag-respond sa ibang medyo, or mag-respond na gusto nyo maligtas, pero ang Diyos hindi nag-provide ng salvation through Christ, wala pa din. Kaya imagine, we are all sinking, yung barko, lumubog, we are all sinking. So, ang desire mo maligtas, pero kung wala magliligtas sa'yo, hindi ka maligtas. And God provided the salvation in the Lord Jesus Christ. When Christ died on the cross and was resurrected, and our response, our role is to put our faith in the Lord Jesus Christ. Now the question is this, tunay ba talaga na nilagak mo ang pananampalataya mo sa kaisa-isang anak ng Diyos? Walang iba kundi si Jesus Christ. Tunay ba talaga na nanampalataya? Lahat na ng synonyms ginagamit natin. Nanampalataya, naniwala, tumanggap, ano ba yung isa? Ano ba isa eh? Yun, nilagak ng pananampalataya para mas maunawaan natin. Tunay ka bang nagsabi sa Panginoon, Lord, deep inside of you, I'm a sinner, save me. I cannot save myself. Sapagat walang Kristiyano, magsasabing, naging Christian siya dahil siya ay mabait. Save siya dahil siya ay mabuti. This person, a saved man, he or she was receptive to the word of God. They hear the word and receive it. Now, you cannot say na Christian ka, pero yung teachings ng Bible, hindi mo pinaniniwalaan. Nakukuha po natin. Sabi mo, Christian ka, pero you contradict the very core doctrine of the faith. Walang save na ikaw contradict niya ang gospel. Dapat pag-save ka, maniniwala ka sa Trinity. Maniniwala ka sa Jesus Christ na Diyos. You will believe in the Holy Spirit. Christ alone. Through faith alone.
True believers not only hear, but embrace God's truth with humility. At kung totoo ang ating pagtanggap, ang pananampalataya, at merong salita ng Diyos, ito ay tutubo. And then, that seed will remain steadfast, not easily swayed by trials or temptation. Hindi natin sinasabi na dapat mag-endure ka para maligtas ka. No. That means, ang tunay na seed, they will endure. Okay? In this life. A changed heart produces a consistent hope of God. And then, reproducing fruit for the Lord. 6 years, being forth fruit, Psalm 34, Psalm 60, and Psalm 100. The evidence of true conversion is visible, transformation, and spiritual influence. Now, anong ibig sabihin ng fruit dito? Your spiritual influence. Hindi ka pwede kilala ka ng Christian sa church. Pero pagdating sa bahay mo, pagdating sa school, pagdating sa work, hindi ka talaga nakakilala bilang isang Christian. Wala ka talagang pinagkaiba sa kanila. Ang totoong Christian, mayroong spiritual influence or they will know that you are Christian. There is something in you na hindi nila mapaliwanag. Meron kang distinction sa kanila. Ang masakit, tayo pa yung pumotor ng kalokohan sa mga parents natin. Diba, sabihan ka ng nanay mo na, anak, pag kasama sa mga bagay mo sa naibigan, di alam ng nanay mo, ikaw yung master na. What is the evidence? Evidence of a true believer, they have this life-changing conversion experience. Ang kaligtasan, it is a genuine new birth. Not just merely outward profession. You can profess, but true conversion show up as a dynamic change. Tingnan niyo si Manoy, yung vlogger. Diba? Diyan siya nagsisimba sa Taytay. Goodwill Christian Church. Clear yung pangunawa niya na siya ay sinner at kailangan si Jesus as ano. Diba? Look at the person in Man of Pedara. Iba na ang pananamit, iba na ang pananalita, iba na ang Christian. Pero habang tumatagal, palala yung ugali mo, maybe you are just deceived by yourself. Diba? Mas lalo kang naging rebelde. Mas lalo kang hindi sumunod sa magulang mo. Mas lalo kang hindi nag-aaral. Mas lalo na pariwara yung buhay mo. Baka hindi ka kasi. Baka nabisip ka lang ng sarili. Ang Kristiyano hindi dapat palala ng palala. Dapat pabuti tayo ng pabuti kasi may biyaya ng Diyos. Sabi ng Bible, ginawan ka ng Diyos ng kabutihan, anong balik mo sa kanyang kasamaan? Knowing the grace of God na you are not deserving, it keeps you keep trying na gawin yung best mo to please Him in all of your life. You have a personal knowledge of the Lord. You have a thirst, you have hunger, you are hungry sa salita ng Panginoon. Gusto mo ng mga spiritual na bagay. You have the conviction of the Holy Spirit. And you have, this is important, sensitivity to sin. Pagkasalanan, merong conviction. Merong something na hindi tama. Now, that is the meaning of this parable. Hindi lahat ng to save, ang save lang doon ng ulit. Ang save lang doon, yung totoong nag-respond sa gospel. That's why the Bible tells us, preach the word in season, out of season. Now, the word there is the gospel. That means, ano po, it means, the Apostle Paul talks about the story of Jesus Christ, His life, death, and resurrection. Jesus Christ was the Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God.
You preach the Lord Jesus Christ. And you preach the gospel to sarili mo. You just don't need the gospel for us to be saved. You need the gospel every day of our life. Kung hindi mo i-preach, papaalala lang sa sarili mo tungkol sa ginawa sa inyong Panginoon. Kung paano ka nalito sa inyong Panginoon, maybe your faithfulness sa church, it will become your life. Faithful ako sa church, finish na ako, chapter member ako, kami ng bubong dito. Lahat ng yan, magiging source ng pride natin. At hindi tayo lalabas. So ask yourself, am I truly converted? Again, if you are truly converted, God wants you to change day by day, daily, little by little gift of God, and preach the word of Jesus in our position. Kaya nga, hindi ka okay ka, you must always preach the gospel. And hindi natin alam ang Panginoon ng Diyos sa kanilang buhay. So ask yourself, hindi masama na check mong salvation mo. Bakit ba pagdura ako? Ba't ganyan kapatid? Kapatid, di pa ulit lahat. Yung teacher ko, galing nun. Pastor, pangalang Pastor Jeff. Pero, naligtas siya, yung pastor na siya. Yung sabi ni Pastor kung kanilang valedictorian, graduation na, nakitsip. Tayo, ano nang napatunayan natin sa Kristo? Wala pa. Pero, that's why, ask the Lord, simply trusting the Lord. Right now, wala nang focus. Hindi mo na kailangan umiyak. Dapat pag-save umiyak. Lahat may run of no. Do you acknowledge you're a sinner? Do you believe that Jesus Christ is your personal Lord and Savior? Na wala nang iba, na hindi dahil mabait ka, pinantampalatayanan mo na kaya mo iligtas ng Panginoon sa Kristo, na sapat na ang kanyang ginawa sa pagkakalbaryo. You beg God, Lord, please save me. And if you believe that, truly, sa sarili mo, your mind, your heart, you're putting your trust in the Lord Jesus Christ. At huwag ka na magpadaya kayo sa talas na hindi kayo trust. The Bible tells us that you are saved absolutely. He that does not die, and he that hath not the Son hath not. Let's pray. Please all stand up. Father in heaven, I'm so grateful for this time. I pray, O God, kung meron man po sa amin na hindi paligtas, di pa po tumili ng nada, walang palataya sa tayo sa isang anak. Kung walang change life in our life, walang evidence, no conviction of the Holy Spirit, walang thirsting, walang pagkagutom kung sa inyong salita. I pray that we will be ang taong ito na mag-itig your God's image to believe in you, to put his or her faith sa isa ng Panginoon Panginoon Kristo. You promise us, Lord, that you will give us eternal life. Not because of who we are or what we can do, but because of the Lord. At kami naman po ng mga tunay niyo pong na-born again, na-regenerate, niligtas mo po. We are already transferred from darkness to light. Kung hindi po namin binabalyo ang ministry, na kami po ay hindi nakikinig sa condition ng Holy Spirit. Lord, forgive us and give us another chance to serve you. Lord, it says in your word that you created us for thy glory. Na po lahat ng ginagawa po namin, naman po aming kainin, ang aming living, naman po aming buhay sa buhay. We may do it for your glory alone. I pray, Father, that you will bless us, each and every one of us. At kailangan po na magpatuloy ang aming ministry sa community, sa discipleship, sa Bible study, kailangan po ng mga bagay na nakapag-isip sa inyo until the Lord Jesus Christ come and take us and be with you forever and ever. Bless you po ang aming pastor, Pastor Bong, who continue to give strength every day to the country sa aming pagmamahal po at ang kanyang pagpamilya. We bless them. Ganun po ang mga men of the church, ang mga ladies, ang mga young people,
mga bata ang nagdag na ministry house. Now po kami tapat po kami sa pagbibigay, na-challenge po kami sa inyo pong pag-ibig at biyaya. We thank you, Lord, for what you have done in our life. And you take care of us. We go to the Spirit. In the name of our Lord Jesus Christ, everybody will say, Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay believe. Sabi, kaliwa